At doon naman daw sa mga nagsasabi na merong conspiracy theory, PI daw kayo, sabi ni Bantag. Antindi, no po? Lintik din pala magmura ito, no? In public. Alam niya kaya ginagawa niya? O ito'y nakalimot na sa kanyang sarili? Iba minsan ang nagagawa ng ng kapangyarihan. Isipin mo from ano ba yan, jail officer, ha? Dito sa Parañaque. Akalain mo maging Bureau of Corrections Director. Ang pinalitan mo mga matataas na opisyal. Si Bato, di ba galing diyan? Na marami ring napalaya si Bato, matantag ngayon. Dahil sa kanyang mga pagmumura, pagyayabang, akala mo kung sino. Meron pa yatang natuklasan na di umano nagpapatayo raw ito ng mansion. Ang sabi raw ano pa kaya alam nyo kung nagpapatayo ko ng mansion? Alam nyo yung pananalita pa lang ni Bantag. Yan ang sinasabi ko. Either hindi niya alam, hindi niya kabisado yung Biblia ng mga nasa gobyerno, yung Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Diyan pa lang pwede ka ng kasuhan eh. Kasi pati yung attitude mo dapat mong ayusin. Yun ang mga kasama sa nilalaman na tuntuning dapat sinusunod ng sino mang nasa pamala, mapa-opisyal ka man, mapa-empleyado ka. Isa lang ang magiging attitude ninyo. Hindi pwede yan. Doon pa lang may kaso ka na eh. Violation na yan ng 6713, Republic Act 6713. Ayon dito, isipin mo, nagpapatayo ka ng mansion, proportionate ba yan sa ano mo? Sa sweldo mo? Siyempre, di ba? Kaya nga tayo may salin eh. Sa gobyerno eh, di ba? Para malaman kung ang lifestyle mo, hindi ba? Kung nagbabago habang ikaw ay nasa gobyerno, nagtatagal sa gobyerno, para ma-determine, hindi ba? Kung ikaw ay sumusunod doon sa Republic Act 6713, ano yun? Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Kaya sabi ko nga sa inyo, pagka nadidemanda ka ng anti-graft, ito kasing mga tungkol sa pagkamatay, graft case ito eh. Mga kaibigan eh. Bakit mo palalabasin patay ang isang tao kung buhay? Hindi ba? Yan ang tinatanong, yan ang hindi mapaniwala ang patay na ito mga ito, katulad yung anak nung Boratong, di ba? Hindi nila masigurado. Tatay nga nila yung nilibing nila. Kasi ayaw ipakita. Nadala nila yung bangkay, pero may bantay yung patay na nakalagay sa cadaver bag. Nakasilid. Nakasiper yun eh. Hindi pwedeng buksan. Kaya binantayan sila nung yung mga kagawad ng, kung pulis yan o BJMP. Correction sa guards, mga kaibigan. Ngayon, sabi nitong si Bantag pa, siguro daw, bakit daw interesado yung mga tao, yung mga nagsasabi dyan, protector ba kayo ng droga? Ay, sipin mo yan. Protector daw ba kayo? Komo ba drug lord dyan eh? Hindi na pwede. Di ba? Ibig mo sabihin, protector yung Privacy Commission, yung National Privacy Commission, NPC, na nagsabing yung mga high-profile inmates na yan, hindi mo pwedeng i-invoke dyan yung Privacy Act na sinasabi mo. Mismo yun kasi yan ang kanilang mandate eh. National Privacy Commission.
Yan mismo ang mandate nung nagsasalita. Paano mo pasisinungalingan yun? Tapos merong nagsabi yata na nagpapatayo ito ng mansion. Ba, akalain mo, ano raw pakialam? Ba, may pakialam. Dahil public official ka eh. Pwede ka bang hindi pakialaman ng public? Ha? Kaya ka nga tinawag na public official. Pakikialaman ka. Sa ayaw at sa gusto mo, papakialaman ka. Yun ang problema. Ang hirap sa inyo, ayaw nyong mapakialaman, nasa gobyerno kayo. Yun ang problema nyo. Hindi ba? Nagagalit kayo pag pinapakialaman kayo. Wala kang karapatang magalit dahil may pakialam ang publiko. Yun ang totoo. Ngayon, sabi daw nito, hindi raw nagsalita itong si Director General Gerald Bantag patungkol doon sa mga haka-haka na itong si JB Nino Sebastian ay pinalaya sa Bilibid Prison nung ideklara siyang coronavirus victim, mga kaibigan. Alam nyo, may pinapakita pa sila sa TV may pinapakita pa sila sa TV video na yung asawa ni Sebastian nagwawala. Doon nila gustong ilipat yung issue dinadivert nila. Ano kung nagwala yun? Natural yun Ba't hindi magwawala yun? Ibig sabihin, malakas ang loob ng babae. Diba? Kesyo sila raw ay binanta ang papapatay daw, nagsalita raw ng ganon. Ako, kesyo natakot daw sila. Natakot daw sila. Diyan sa Bilibid, may takot yung mga tao dyan. Hindi ako niniwala na marunong matakot yung mga tao dyan. Mga kaibigan. Yung mga walang hiya dyan, yung mga kurap na nandyan, matatakot mo yan. Ultimong kasamahan nga nila, pinapapatay dyan Pagka alam na kakanta ka Diba? Mga kaibigan, para hindi kumanta nang nasa tono, ayun, tinutumba. Sino gagawa nun? Di sila rin. Ngayon, itong isang report, ang sabi pinagpipilitan ni Bantag na yung kaya daw patunayan nila na yung mga high-profile MVP inmates na nadeklarang COVID ang ikinamatay. Namatay daw dahil sa respiratory illness. Nga sabi ko sa inyo kanina, hindi naman lahat ng namamatay sa respiratory illness COVID-19 positive. Katulad nung una, di ba, yung binanggit na pangalan. Yung isa, diniklara nilang COVID sa kanila. Hindi man sila doktor Nagdideklara niyan doktor, hindi Bucor. Kakamali kayo. Magkatunog lang yung huli. Akala nila Bucor, doktor na rin sila. Ang nagdideklarang may COVID, hindi kayo dapat. Ang dapat magdeklarang may COVID, doktor. Hindi po yung Bucor. Utak naman dyan. Ngayon, definitely, kayang-kaya. Yung kaya daw ipaliwanag. Kasi COVID talaga Ano magagawa mo? COVID na nga yun. Mga kaibigan. Mapapatunayan naman po yun ng mga laboratory test na ginawa sa kanila. Ang swab test po na ginawa namin ay sinubmit namin sa RITM. Kayo nag-submit. Mga kaibigan,
Di ba dapat taga-RITM ang kukuha? Di ba? Mali yun eh. Maling proseso yun. Oh, yun lamang proseso na sasabihin mo namatay basta ganun lang. Ano yun? Walang litrato. Yung pala nakasulat sa procedure ninyo. May litrato, may fingerprint. Kukunin nyo pag namatay na. Dapat nga dyan halimbawa, alam mo yung nilabas pa yung litrato ni JB, Sebastian, matatawa ka Pinagputol-putol, ha? Pinakikita ka prasong-braso. Ano yan? Tinagaan nyo? Ha? Pinagputol-putol nila, no? Hindi ko alam kung yung katawan talaga pinagputol-putol o yung litrato lang Tapos nakikita lang yung bibig, di ba? Anong katarantaduhan yung mga pinagagawaan yung yan, ha? Oh. Sabi niya, wag silang magsasalta ng ganon. Magsasalta ng negative. Po! Huwag kang magmumura, ha? Baka tawagin ko si Eli Cuyucot Soriano. Oh, minumura mo ba sila? Bantag? O ikaw, Eli Soriano. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Oh, obra ka ba dyan? May pamura-mura ka pa, public official ka. Di ba? Di ba alam liable ka dyan sa mga pinagsasabi mong yan? Ang yabang mo, naku, sus Mariose po. Ang hirap nung kumbaga, na-accelerate. Di ba? From grade 1 na-accelerate sa grade 6. Mahirap yan. Lalo na kung ang tao parang vulcanizing ang dating yan. Ha? Lintik ang hangin kinarga sa katawan nito. Oh. Ang question daw dito, national security, kahit ano pa ikatwiran mo, merong procedure yan. Hindi pwedeng basta ganun lang. Ang tao mamamatay lang sa loob. Pwede ba yon? Dideklara mo patay? Marami nga na pwede maging suspecha dyan. Di lang naman yung pinalaya Meron pang foul play, di ba? Pwedeng kinatay na ninyo. Dahil may nag-utos sa inyo. Theory yun. Bakit magkakaroon ng theory? Bakit nagkakaroon ng parang, spekulasyon tuloy? Hindi nyo kasi ginawa kung ano ang dapat nyong gawin ayon sa tuntunin. Hindi ba? Ano? Tama ba? Mga kaibigan, ikaw pa ito nagsasalta ng gago. Mga kaibigan, baka mamaya sa'yo bumalik lahat yan. Sino gago ngayon? Yung hindi sumusunod sa yun ang gago. Di ba? Gago ka pala hindi mo sinunod yung bata. Akala mo porke bilanggo yan libre mo nang gawin kahit gusto mong gawin. Pwede ba yon? Oh, saan ka nakakita ng ganon? Hoy, maging sa Amerika, hindi po pwede yan. Nangyayari din yan di ba? Pero, nakita mo naman ang higpit doon. Pinapananagot sila. Kaya, dapat kayong managot. Sabi nga ng mga senador pwede maging basihan niya para ka matanggal na sa pwesto Sipin mo yan. Kung sa bagay wala tayong pakialam sa mansion niya. Matanggal man siya, di ba? Mga kaibigan. Eto, nasira hindi ko na malaman kung paano ibabalik sa dati ito Lumiit yung yung screen Hindi ko tuloy masundan yung balita, mga kaibigan. So, ngayon, ano gagawin natin dito kay Bantog? Bantag, ha? Galit siya wag daw magsasalita ng ganon. Asa na yung susunod? Na sinasabi niyang walang kwenta, mga kaibigan. Hindi naman alam na high profile yung dinala rito. Nagtaka lang kami kasi nung gabi na dinala siya dito,
ng 9:22 PM, maraming kasamang mga pulis. Crematorium Department Head Liesel Kamag-anakan. Kaninong kamag-anakan yan? Kamag-anakan ng apelyido. Oh, mga kaibigan. Yung document na binigay nila, JB talaga. Oh, ito sabi ni kamag-anakan pala. Hindi naman alam na high profile yung dinala dito. Liable yun sila Diba? Mananagot kayo dyan. Yung natatandaan ko palang sinunog na inimbestigahan yung GXU. Yung Koreano na hanggang ngayon wala nangyayari. Kasi mga pumatay, mga pulis. At pinatay ito sa krami. Sipin mo, ilang taon na yan? Ha? Siguro sumuko na yung yung complainant dyan Mga kaibigan, yung sinakalo sa loob ng krami. Mga kaibigan. Oh, yun, sinunog pala yun. Pinasunog nila dyan sa Laloma. Di ko malaman kung doon sa Aling Lydia sinunog yun Yung litsunan, mga kaibigan. Oh. Di ba inimbestigahan yun at pinapananagot yung mga yun? Eto, kasi kinasabwat, mga pulis, di ba? Siyempre, matatakot yung mga yun, tatakutin. Ito sabi nung head nung crematorium department dyan sa Dasmariñas ito Hindi naman alam na high profile yung dinala dito. Nagtaka lang kami kasi nung gabi na dinala siya dito ng 9:22 PM, maraming kasamang mga pulis. Oh. At nakalagay doon sa death certificate na siya namatay of acute myocardial infraction or heart attack as a complication of COVID. Ang dami nilang kinakabit na complication, Basta kahit ikamatay mo, complication ng COVID. Mga kaibigan, ito pa isa, sinasabi nitong Bureau of Corruption, Correction sa director, yung sinasabi yung ospital dito sa loob Hindi naman talaga ospital yan Yung clinic nila ron, di ba? Hindi naman talaga ospital Ayun. Hindi pala ospital yan. Ba't kayo nagsisertify ng patay dyan? Di ba? Dapat ang magsisertify ng patay dyan, yung public hospital. Hindi ba? Bakit dyan yung sinesertifayan? Yun, isa sa mali yun. Hindi dapat nagsisertify ang doon sa loob kasi pwedeng magkaroon ng conspiracy. Paano mo ngayon ma-avoid ang sabuatan, mga kaibigan? Kung papayagan mo na ang magdedeklara ng kamatayan mo, dapat nga pati sakit ng tao ron Di ba? Ang mag-a-analyze yung talagang doktor sa labas. Hindi yung doktor na naka-assign doon. Dapat yung doktor na naka-assign doon para lang sa immediate na first aid kung tawagin, di ba? Pero ang magde-determine lahat niyan, ang magbe-verify lahat niyan, ang magse-certify dapat ospital sa labas. Mga kaibigan. Sabi nito, yung document na binigay nila, JB talaga. JB Sebastian. Document yun. Pero sabi niya, hindi po namin natingnan yung katawan niya dahil nakakadaber bag siya. At saka SOP sa amin kapag po COVID, hindi na po namin bubuksan. Diretso na po sa machine. Lintik, sa hurno, mga kaibigan. Hindi natin kinukonfirm, sabi ni Bandag, na si JB Sebastian yun dahil sa Data Privacy Act ay restrained tayo na magsalita dahil nga protocol ng DOH yan. Huwag na ipilit yan kasi sinabi na ng National Data Privacy Act Commission na hindi covered nung sinasabi mong Privacy Act yung mga high